Hi everyone, welcome back to my channel. Today, I explain how commercial air conditioning systems are installed and the key components that make them work. If you ever wonder how the big buildings stay cool, this video is for you. Make sure to stay until the end. By the way, my name is Fiona Zimmer S. Ramirez from Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, major of Heating, Ventilation, and Air Conditioning Refrigeration. And I came from Zamboanga Peninsula Polytechnic State University. Today, we're diving into commercial AC installation and its key components, why it is matters. Understanding this can save your money, improve efficiency, and prevent costly breakdowns. So, why it is important? Bakit nga ba? Okay guys, isa lang dapat malinaw agad ha. Commercial AC is totally different sa home AC. Hindi lang tayo nag-uusap dito sa isang kwarto lang ang pinapalamig. So, commercial AC, large spaces, multiple rooms. Pati, iba't ibang zone na may iba't ibang temperature ang need. And kaya ang installation, hindi lang yung DIY project. It must be carefully planned from start to finish. Usap tayo dito ng serious calculation, expert, technician, at saka napakaraming specialized knowledge. So, let's proceed to the commercial air conditioning installation process. Hello everyone, I'm back again and again and again. So, I'm Teacher Ramirez. Today, pag-uusapan natin ng isang topic na importante sa mga business talaga. Lalo na sa mga may init naman. So, itong commercial air conditioning installation. If you ever wondered kung paano pinapalamig ng mga malalaking system na to, ang buong building. Well, you're in the right place. Breakdown natin ang buong process, step by step, para mas maintindihan nyo kung paano ini-install ang commercial AC system at kung paano nila pinapalamig ang mga malalaking building ng efficient talaga. Let's get started. Ang pinakaunang step at ang arguably na pinaka-importante ay ang load calculation at system selection. Hindi lang basta pumipili ng malalaking AC unit dito. Kailangan ng precision dito. So, kailangan i-calculate ng mga technician ang cooling needs ng mga building ng accurate. Kinoconsider dapat nilang maraming factors, gaya ng square footage ng space, ang dami ng pintana at pinto, ang insulation level sa walls, roof, at windows, at pati na rin ang internal heat na galing sa mga tao, ilaw, at equipment, gaya ng computers at kitchen appliances. Bakit importante to? Well, ang tamang sizing ay nag-ensure ng efficient cooling, mas mahabang energy cost at mas mahabang system life. Alright, after mapili ang system, tayo na para sa preparation. This step is all about setting the stage para sa smooth at safe na installation. Kasama dito ang paglilinis ng area kung saan ilalagay ang equipment, whether rooftop man yan o ground level concrete pad. Kailangan solid at level ang foundation para masuportan ang bigat ng AC unit. At syempre, kailangan i-organize ang tools at equipment para sa smooth workflow. Proper preparation is a key para masigurado ang safety at efficient na installation process. Now, for the main event, ang physical installation. Dito na nangyayari ang magic. Ang AC unit ay maingat na inilalagay sa designated location niya nang madala sa rooftop para makatipid sa indoor space. Then, kinoconnect ng mga technician ang ductwork para mag-distribute ang conditioned air sa buong building. Kinakabit din nila ang mga refrigerant lines, electrical wiring, at drainage pipe. Complex ang process na to na kailangan ng precision at expertise. Finally,
Kinokonekta na nila thermostat at control system na nagpapahintulot sa mga tao sa building na i-adjust ang temperature ayon sa gusto nila. Every step ensures na gumagana ang system ng safe at efficient. Hindi pa tapos ang installation hanggat hindi pa sumasalalim ang system sa rigorous testing at commissioning. Dito na gagawin ng mga technician ang mga final checks para masigurado na gumagana ang lahat ng perpekto. I-check nila ang refrigerant levels at magte-test kung may leaks. Pini-verify ang proper airflow sa ducts at iti-test ang kakayanan ng system na i-maintain ang desired temperature. Tinitiyak nito na gumagana ang AC sa peak efficiency bago ito gamitin. Ang final step na to ay crucial para maiwasan ang future problem at masigurado na gumagana ang system ng optimal. So, to recap, ang proper commercial AC installation ay may 4 na key steps, which is ang load calculation at system selection, preparation, installation, at testing at commissioning. Ang pagsunod-sunod ng mga step na to ay nag-ensure na efficient cooling at mahabang system life. Kung nakatulong man ang video na to, please give me a thumbs up at mag-subscribe para marami pang informative content. Let me know sa comment section. Kung may tanong pa ba kayo about sa commercial AC system. So, let's proceed sa key components. So, ano-ano nga ba ang key components? Ang malalaking AC system, parang network yan. Maraming parts na nagtutulungan para alisin ang init at humidity sa isang space. First, meron tayong compressor. Ito ang heart of the system. Pinipressurize na to ang refrigerant vapor and pinapa-increasing ang pressure and temperature. So, going to condenser. Ito yung nasa outer unit. Dito, nagre-release ng or nagre-reject ng heat mula sa loob ng building. Ang mainit na refrigerant vapor na yon pumapasok sa condenser coil at kinokondensate niya yon into liquid state. Then, meron tayong expansion valve. Ang expansion valve is nagre-reduces ng pressure and temperature. So, ang temperature is low and ang pressure is low, pero liquid pa rin siya. So, going to evaporator coil, ito naman ay indoor unit to siya. So, ina-absorb niya ang heat mula sa loob ng building. Ang liquid refrigerant na sinabi ko mula doon sa expansion valve ay dumadaan sa coil kung saan nagiging vapor ito ulit at pinapalamig ang hangin doon sa loob ng bahay o sa loob ng building. So, kapag pupunta siya sa compressor is nagiging low pressure and low temperature vapor na siya ulit. And the cycle will repeat again. These are the major components. So, sunod naman tayo sa mga minor components. Meron tayong air handler. Dito naka-place ang evaporator coil at isang malaking blower fan. It sucks in the heat na mula sa building. Binablow through the cold evaporator coil at pinapalabas yung chilled air sa ductwork. Hindi natin pwedeng kalimutan ng ductwork. Ito kasi yung network ng tubes na nagdadala ng cold air mula sa air handler. So, that's all, guys. I hope you learned something from me. Thanks for watching. If you're satisfied again on my vlog, so you can subscribe this channel and put a thumbs up. So, goodbye.